Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Ang guest natin ngayon ay si Taipan Lucero, isang visual artist na may unique art form. Calligraph Filipino ang tawag niya rito, kung saan ang mga obra ay calligraphy interpretations ng baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino. At kapwa ko siyang baybayin advocate. Bata pa ito pero kung saan-saan na nakapunta para mag-exhibit, mag-demo at mag-lecture tungkol sa kanyang sining. Magandang araw sa iyo, Taipan Lucero. Magandang araw din, Ginoong Howie Severino. Maraming salamat sa inyong pagbigay ng oras para sa interview na ito. Yeah, thank you for joining us, no? Taipan, unang-una pangalan mo, ano? Taipan usually na-associate sa mga Asian business tycoons, di ba? Mga Taipan ng China, Hong Kong, etc. or Pilipinas, for that matter, no? How did you get your name? Actually, ito po ay nickname sa akin ng nanay ko dahil nung nasa sinapupunan daw niya ako, may binabasa siyang libro na ang title is Taipan. Tapos Okay. medyo nagre-react daw ako. So parang tingin niya, uy, baka nagugustuhan niya yung librong to. So doon ako binigay ng nickname doon. Okay, so baby ka pa lang, Taipan ka na. Oo. Wala pang nagagawa, ano na. Baka may wishful thinking yung nanay mo, ah. But anyway, Oo nga ba? mahaba pa buhay mo. So there's time. So congrats sa mga tagumpay mo, no? Nag-exhibit ka na sa iba't ibang lugar sa Amerika, bukod sa Pilipinas, at nagde-demo ka rin, ini-introduce mo yung iyong sining, no? But first, let's go back to the beginning. Nag-aral ka ng art sa UP Diliman. Nung nag-graduate ka, what did you start doing? Actually, yung course ko is more on sa design and sa advertising. Pagkatapos ko mag-graduate, medyo gumawa kami ng maliit na advertising agency. Pero naghiwalay-hiwalay kami doon. And eventually, nag-freelance ako and napunta ako sa Japan. Kasi one of my clients as a freelance artist or designer is taga-Japan siya. And nagustuhan niya yung trabaho ko, so pinadala niya ako doon. And habang nagtatrabaho ako doon, kailangan kong magsanay ng Japanese calligraphy or shodo. At para maintindihan ko or isabuhay ko yung kanilang mga design philosophies, artistic philosophies. And habang ginagawa ko yun, dun ko naramdaman and na-experience firsthand kung gaano kamahal ng mga Hapon yung kanilang kultura. Kasi siguro alam naman natin lahat na napakalakas ng kanilang kultura, hindi lang sa kanila kundi sa buong mundo. So kahit na sabihin natin mga maliit na bagay lang tulad ng pagsusulat, binibigyan nila ng pagmamahal, ng respeto. Yun yung calligraphy syempre. Sa paraan lang ng kanilang pag-upo, paraan ng paghawak ng yung mga brush, yung paghinga, parang ginagawa nila itong sining. Parang lahat ng bagay sa kanilang kultura ay sining para sa kanila. So talagang nakaka-inspire na parang pag nakikita mo yun na ginagawa nila yun, parang uy, naisip ko na bakit hindi natin pwedeng gawin ito sa ating kultura? So, alam ko naman na nung panahon na yun na meron tayong sinaunang pagsusulat na pero hindi naman masyado nabibigyan pansin. So, naisip ko parang, uy, kung yung mga natutunan ko sa paggawa ng Japanese calligraphy, baka pwede kong i-apply dun sa sinaunang pagsusulat. So, dun ko naisip yung pag pagbibigay ng calligraphy sa baybayin. Okay. Hindi naman siya unique idea, pero nagdagdag lang ako ng sarili kong experience and kind of expertise sa paggawa. So parang kaya naging unique, I guess. Yeah, well, it's of course may sarili kang style, no? But babalikan natin itong calligraphy, yung natuklasan mo sa Japan, pero doon sa pagsimula mo ng art at design, no? Sa Japan, ano ba yung style mo? I mean, what was your medium? Was it digital or by hand ka rin lumilikha or ano yung approach mo sa design?
Yung mga una kong ginawa na baybayin calligraphy ay more on digital. Kasi parang nung panahon na yun, parang yun yung forte ko at time na yun. Pero eventually, napunta din ako sa pagsusulat na mismo. So yun yung talagang calligraphy na mismo. But even before the calligraphy, bago ka nag Filipino, what were you designing? Sabi mo nga, you were working in advertising. Were you designing logos or at sabi mo nga nagustuhan yung trabaho mo, no? Bakit Mhm. nagustuhan yung trabaho mo na kaya ka na-recruit sa Japan? Yung sa trabaho sa Japan is more on sa packaging, sa logos din. So parang ano siya pharmaceutical company pero kailangan nila ng mga design ng packaging. Yun yung ginawa ko doon. Pero before that, may international clients din kami, mga branding din, mga logos, mga graphic design, mga minsan may copywriting din, mga slogans, mga advertising campaign ganun. So I guess yun din lahat lahat ng yun na nagagamit ko din sa pag-promote nung mga gawa ko as sa social media and yun sa internet ganun. Hmm. Okay, sabi mo hindi naman gaano ka-unique. Ibig sabihin, you were not the first to do Hmm. baybayin calligraphy, ano? Sino ba yung naka-influence sa'yo? Meron ba? May mga nauna ba sa'yo? At ito ba yung mga pinag-aralan mo rin? So nagsimula ako na gumagawa lang talaga ako, nagumagawa. Yung naghanap na ako ng kung meron mga ibang nasa industry. Nakilala ko sila Christian Kabuay, syempre. Sa US siya based pero one of the first siguro mga more than a couple of decades na siyang talagang baybayin advocate and baybayin artist. So siya yung main na nakilala ko sa space na to. Pero sa iba din na hindi baybayin, more on sa mga parang writing din. Madami din like more on sa mga Middle Eastern calligraphy. Napakaganda pag tinitignan na for inspiration yung mga Arabic calligraphy, Arabic designs. Madami din akong nakukuha inspiration sa kanila. Okay, para sa ibang hindi masyadong familiar sa calligraphy, no, as an art form, how would you describe it? Ang masasabi ko siguro is ito yung malikhaing pag-interpret ng sulat or malikhaing pagpapakilala or pagpresent ng pagsusulat. So sa case na to, syempre baybayin, yung yung mga characters natin ay ginagawang medyo may pagkaarte or inaartehan, nilalagyan ng sariling ano ba tawag? Interpretasyon siguro. Like katulad ng bawat isa sa atin may sariling paraan na pagsusulat ng mga letra, yung handwriting natin. Parang parang ganun din pero mas pinagtuunan ng pansin siguro. So ang sining ng pagsusulat siguro yun yung masasabi kung ano ang calligraphy. Okay. But yung pagsusulat kasi is a form of communication, ano? That's how it originally evolved, no? But yun nga, calligraphy, sabi mo nga, is an art form, it's an artful interpretation of writing. Sabi mo, nagagandahan ka sa Japanese calligraphy and Arabic calligraphy at hindi ka naman siguro nakakabasa ng Japanese characters or Arabic characters, no? So ang tanong ko, it's possible to appreciate Mhm. the calligraphy of other writing systems kahit hindi mo alam kung paano basahin. Totoo po 'yan. Yung hindi mo nga talaga kailangan maintindihan. Kahit nga yung baybayin mismo dahil parang iilan lang tayo na nakakabasa ng baybayin, pero ang goal ko is makuha yung sa unang tingin na nagagandahan sila sana dun sa artwork, tapos saka sila maiintriga kung ano nga ba ito. Like, ay, pag nakita nila sa malayo or sa unang tingin na parang ay artwork pala to. Tapos pag tinignan nila mas malapit, ay mga letra, mga characters pala to. Tapos kung interesado sila, parang mas mapupulin pa sila. Parang, oy, baybayin, baybayin. Ano yung baybayin? Parang, oy, doon na yung conversation magsisimula na, ay, ito yung unang sulat natin.
yung mga ninuno natin, ito yung ginagamit, marunong sila magsulat, marunong sila magbasa. Ganun. Parang gateway na papunta sa conversation towards baybayin and towards our culture, towards our our history, our heritage, parang ganun. So, yung meron mga ako ginagawa na parang yung pinaghahalo ko yung kung ano yung familiar, katulad ng gumagawa ako ng parang may form ng ibon, tapos nakasulat doon sa characters na baybayin, Adarna. Pero naka-shape siya sa ibon. So parang yung familiar na aspect is yung Adarna, medyo parang alam ng karamihan yun. Pero yung unfamiliar is yung baybayin. So parang pag nakita nila, uy, Adarna ba to? Tapos nabasa nila, uy, Adarna nga. Tapos parang may introduce sila sa yun nga, yung aspeto na hindi masyado familiar, which is baybayin and yung calligraphy. So parang binibridge yung kung ano kung what's familiar and then kung ano yung hindi familiar. Okay, understood, no? But of course, yun ang intention mo, which you have tested, no? Kung dun sa mga iba't ibang lugar sa Amerika, no? Because that's where hindi lang naman ng Pilipino nandun, there are foreigners there. Ano mga reaction doon sa iyong art form, no? Yung Calligraphy Filipino sa Amerika, no? Sa mga Pilipino muna, paano sila nagre-react? Was it really a way for them to be interested in baybayin, or they just looked at it as art? Did it trigger a lot of questions? Ano bang naging response sa'yo? Thankfully, very positive naman. Very special case din kasi kapag sa mga Filipino-Americans, sila doon na kapag doon na sila lumaki or doon na sila pinanganak na hindi masyado sila exposed sa Filipino culture. Syempre, very receptive sila sa kung anong yung totoong kultura natin. Especially ito, pag nalaman nilang very something heritage or ancestral yung baybayin and ginagawa kong art, I'm very thankful na they were very receptive talaga, na talagang they were very appreciative. Talagang madami silang mga tinatanong about it. They were very interested na gusto nilang makakita. Minsan gusto nilang magpagawa din ng pangalan nila, ganun. So very talagang nakakataba din ng puso na parang there are people who share this the passion din for our culture, for baybayin itself. So yun, very receptive talaga sila kasi gusto nilang makakita and maka-experience ng talagang what is legitimate Filipino culture talaga. Pero were there others who were interested enough to actually learn how to write in baybayin? Madami din actually sa mga nag-a-attend ng workshop. So usually siguro mga around mga 20 to 30 an average. Meron din mga less than 10. Pero madami interested talaga. Siguro around almost 10 workshops ata ako. Medyo madami din from schools to the consulates, the embassy. Meron din sa mga institutions like sa Google, sa Logitech. May madaming mga Filipino employees na gustong matuto din about Filipino culture, gano'n. So madaming nag-a-attend. Sandali. So you gave a workshop at Google headquarters, tama ba? Yes. We know that's in the Bay Area, no, in California. So you went to Google headquarters to give a workshop on baybayin and Calligraphy Filipino. Mostly Filipino employees of Google or halo-halo ba? And then anong naging reaction nila doon? Yes, sa Mountain View sa Google headquarters. Yung nag-attend in person mga around mga 10, pero broadcast din siya online para sa mga ibang employees ng Google. Meron silang network, ang tawag nila is Filipino Googlers Network, FGN. Madami interested, and merong parang Filipino Googlers month, parang ganun, or day. So talagang meron silang nakalaan na mga araw para to celebrate yung Filipino culture, and especially with baybayin talagang pinapakita natin yung kulturang Pilipino. Ano bang approach mo sa workshop? Do you teach calligraphy in the workshop, or
the basics of baybayin, the history. Yung first part ko usually is yung history para maengganyo sila, mainteresado sila. Tapos yung last part is mga kung paano nagre-relate yung baybayin to our language, to our culture. Meron akong something about dahil wala tayong F, 'di ba wala tayong certain character sa baybayin like F, B. Tapos nire-relate ko siya sa kung paano tayo nasanay na wala tayong F sound. Na parang ang Filipino accent, sinasabi Filipino accent. So, paano tayo nagsasabi ng French fries, nagiging French fries or fried chicken dahil sa baybayin wala tayong F. So, ang nire-relate ko siya sa yung mga ancestors natin, hindi tayo sanay sa sound na F dahil wala ito sa baybayin, wala ito sa sinuunang pag-uusap or pagsusulat. Kaya na-ingrain ito sa mga utak natin na wala tayong F sound. So minsan nalilito tayo kaya nagiging P sound dahil ito lang ang meron sa baybayin. And pwede nakakatawa yon, no? I mean, there are a lot of funny pronunciations dahil dyan. I mean, you see it sa mga Filipino-American comics, no? Yung mga komedyante, may mga sikat na doon sa Amerika, no? Si Jokoy, uh, etc. No, may mga ilan pa. Part of their material is their immigrant parents, how they talk, no, and how it's so different from American English, no. Pero I noticed from your social media feeds na nag-sharing ka rin sa basketball game ng Golden State Warriors, no? Yung NBA Dynasty. Ang daming Pilipinong nanonood dyan sa San Francisco. Ano naman ang ginawa mo doon sa basketball game ng Warriors? So, sa October kasi, ang Filipino-American History Month. So, usually nagko-coincide yun sa Filipino-American Heritage Night sa Golden State Warriors. Well, madami ding mga iba-ibang mga basketball teams ang meron nito, pero specifically si Golden State Warriors. So meron silang mga programs o events lalo kapag kunyari sa halftime may mga sumasayaw ng tinikling talagang sa gitna ng game. So talagang naka-proud. Meron akong table doon. Lahat ito pala because of Mr. Al Perez, talagang papasalamat din ako sa kanya. So yung Filipino American Heritage Night, nagtayo kami ng table doon at gumawa ako ng mga name tag na using baybayin. So papasok sila sa arena na meron silang pangalan na nakabaybayin. Tapos siguro pag nakakita sila ng ibang tao na may name tag, ibig sabihin parang well, interested sila sa baybayin, Pilipino sila, ganun. Something fun to do. So nasa entrance ka ng arena bago pumasok dun sa mga upuan, no? Tama ba? Actually sa may bandang harap, not necessarily sa entrance. Basta bago pumasok, meron table kami doon. Bago pumasok ng arena. I see. Okay. Sa Pilipinas naman, no? Iba ba yung style mo sa Pilipinas? Pansin mo ba, many more people in the Philippines know about baybayin kaysa sa mga Pilipino sa Amerika? Kasi many Filipinos in America, lalo na dyan sa Bay Area sa California, ay conscious ang maraming Pilipino dyan sa kanilang ethnic identity at nag-explore talaga sila ng kanilang identity, ano? That's how they get introduced to baybayin. Pero din sa Pilipinas, many of us take our culture for granted, no? In fact, mas gusto nga natin kadalas yung foreign cultures, di ba? So, iba ba ang reaction sa'yo sa Pilipinas? Oo, tama kayo dun, sir, na yung mga Filipino sa ibang bansa, parang mas malakas ang kanilang passion para sa kultura natin. I guess siguro dito kasi dahil naisa sa buhay nila, araw-araw na sila nandito, kulturang Pilipino, parang araw-araw nila na experience, parang hindi sila as receptive or parang mundane na sa kanila yung ganitong like
pagiging proud sa kultura. And yun nga, tama nga din na medyo mas naengganyo na nga sila talaga sa ibang kultura. Siyempre, madami nang nanonood ng K-pop, mga K-drama, ganun. Parang yun na yung nagiging um, parang pop culture ng Pilipinas. And para sa akin naman, wala namang issue dun. Parang, sige, kung ano yung gusto mo, syempre, gawin mo kung ano gusto mo. Pero, di ba? Pero kung ang masasabi ko lang dun ay kung meron kang panahon, meron kang oras para pagbigyan ng pansin yung banyagang kultura, meron ka din syempre dapat, well, hindi naman dapat, meron ka din sanang, pagmamahal and pagbibigay ng oras para sa sarili mong kultura sana. Ganun. Nakakarinig ka rin ba ng reaksyon mula sa mga ibang Pilipino na ay ang baybayin na yan, pang Tagalog lang yan, pinipilit mo na naman. Kayong mga Tagalog, pinipilit nyo naman yung inyong kultura sa aming mga Bisaya o mga Kapampangan o mga Ilocano, etc. Nadidinig mo rin ba yan? At ano yung naging response mo? Madalas, sir. So yung medyo baguhan pa ako sa paggawa na baybayin, nag-attend kami ng parang may international conference on Philippine scripts which was held in Surigao. Naging major issue yun dahil yun nga, ang baybayin ay more on sa Tagalog daw. So madami tayong mga iba-ibang pagsusulat, yung kulitan, badlit, hanunuo. And yun nga, parang ang sinusubukan nila is magka-consensus kung ano mga ba talaga ang gagawing writing system ng Pilipinas. Ang napag desisyonan nila doon ay tawagin na lang daw sulat or surat or suwat. Parang ganoon. Madami nga din ganoon sentiment na parang ang baybayin para sa Tagalog. So parang Tagalog supremacy na naman. So medyo mahirap yung aspect na 'yan. Tapos kung as from a visual perspective, kung titignan mo naman yung kunyari, yung hambing natin sa Badlit, which is sa Bisaya, parang yung characters magkakamukha din and may mga rules din na iba. So parang maganda bang gumawa ng parang standardized na pagsama-sama natin yung mga rules, yung mga characters, mga ganun. I-update na rin natin para sa modernong paggamit. So hindi ko alam kung anong pwedeng gawin tukol dyan, pero parang maganda maganda sana, very ideal na yun, magkaisa sana tayo sa kung ano mang pwedeng gawin para naman, ma-preserve, ma-develop and to move forward with it. Okay, Taipan, no, i-share ko lang kasi may mga dalubhasa, mga linguist, no, na nagsasabi na uh, pare-pareho naman yan. Hindi naman pare-pareho, no? Na parang iisang writing system yan, yung nasa Pilipinas, yung mga pre-colonial scripts, may variation lang, no? You can call them all baybayin or you can call them by their regional names, no? Yung Badlit sa Cebu o sa Bisaya or yung kulitan sa Pampanga, Hanunuo, Buhid sa mga Mangyan sa Mindoro, but they can all be considered one writing system, no, with variations, no. I mean, linguist na yung nagsabi nito sa akin, no, si Christopher Miller ni taga Canada, na linguist na who has studied baybayin, no. So there shouldn't really be any quarrel, no? Pumapasok lang yung ating regionalism at syempre yung katulad mo na advocate or katulad ko na madalas din magsalita tungkol dito ay mga Tagalog tayo. So na-associate yung baybayin sa mga Tagalog, no? But linguists themselves say that this is not just a Tagalog thing, no? May mga baybayin specimens or documents, may mga pirma ng baybayin na nahanap sa Bisaya, no? Sa Iloilo, etc., no? And nasa UST archive 'yan kung gustong makita ng mga iba, no? So, it's just a matter siguro of educating people, informing them na hindi lang mga Tagalog ang hindi lang pang Tagalog itong sulat natin, no? But speaking of education, no? Kasi ikaw self-taught ka ba sa baybayin?
Or was this taught in UP? Paano mo ba unang balitaan ito? Paano ka natuto ng baybayin? Yung mismong paggamit ng baybayin, self-taught sa internet lang kasi wala namang nagtuturo nito. Nung naalala ko nung high school kami, parang nadaanan lang ito na parang nasabi lang na ay meron nga palang ganito sulat yung mga sinaunang ninuno natin pero hindi tinuro paano gawin. And wala na, yung parang yun na extent ng pagsasabi kung ano yung baybayin. So eventually, yung nagka-interest ako dito, ako na mismo yung nag-aral kung paano. Kasi madali lang naman siyang matutunan. Ang pinakamahirap lang na aspeto nito is yung pag sa ulo nung kung ano yung mga itsura ng mga character mismo. Yun na yung pinakamahirap. Yung mga rule medyo madali na lang maintindihan. So very intuitive siya. So madali lang. Ano bang ginagamit mo? Yung traditional o yung modern? Gumagamit ka ba ng pamatay patinig? Halimbawa, Yes, yung ang ginagamit ko for visual purposes is yung pamatay patinig is dalawang dot. Isang dot sa taas, isang dot sa baba. ay Hindi siya yung maganda din. pamudpod. Pamudpod ng Pwede. mga mangyan, no? Na parang mahabang koma. Mm. Yun, pwede din sa visual aspect. Yun, pwede maganda yung pamudpod. Tsaka yung ginagamit ko yung dalawang dot. Kasi yung X talaga hindi from a visual standpoint hindi siya magandang gamitin para sa mga design, sa mga artwork. So, yun, ginagamit ko yung pamudpod tsaka yung vowel killer na. Anong opinion mo doon sa pagtuturo ng baybayin? Should it be taught in schools or sabi mo madali naman matutunan or should people just teach themselves? Ako ay 50-50 kasi nagkaroon ako ng mga experience na sinasabi sa akin na parang mag magtuon na lang pansin sa mga kung ano yung kailangan sa future ng kunyari sa college para sa mga degree sa paghanap ng trabaho. Parang madami din nagsasabi sa akin na gano'n yung mga magulang na concerned na parang ay hindi naman kailangan ito sa sa paghahanap ng trabaho, hindi naman kailangan parang additional trabaho lang to para sa mga estudyante, sa mga anak nila. So parang yun 50-50 din talaga ako. Naiintindihan ko din kasi yung kanilang concern na parang pagtutuan na ng oras to ng mga anak nila, ng mga estudyante na yung panahon na yun baka pwedeng para ilaan na lang sa sa math, sa science, mga ganun. Ka- Pero syempre nandun din yung pagka nationalistic ko na parang nakaka-uplift to ng ating yung pride, sense of identity natin, ganun. So, yun, nasa gitna ako 50-50. Okay, ngayon ano yung mga plano mo? Do you want to take your show on the road again, so to speak? Yung magde-demo ka sa ibang bansa ulit? Introduce mo yung ating sinaunang sulat sa mga ibang lahi? Yes, sir, definitely. So, iniisip ko sana muna sa Asia kung lalo na sa mga kulturang meron din primary art form ang calligraphy tulad ng mga sa Japan, babalik sa Japan and sa China, for lang diplomatic relations lang din to show, camaraderie between nations, ganyan. Pwede rin sa Middle East, kasi naman shared culture din ng calligraphy and ultimately hopefully sana yung last show would be sa Spain just to show na parang ito yung kultura namin before you guys came here. So napakaganda ng aming kultura, ganun. Yun na Okay, siguro yung ultimate. okay. Pilipinas naman, ano naman yung mga projects mo ngayon? Do you have any upcoming events? How can people access your work? Sa ngayon, nag-iipon muna ako ng mga artworks para dito sa mga shows na kung pwede man maisa
maisagawa. So, sa ngayon, nag-studio work, nagpe-painting, nagsusulat, ganun. And yun, mostly nagpo-post lang din ako sa social media. So, Taipan Lucero on Facebook and Instagram. Ganun lang, mga something na kung anong relatable, kung anong maipapakita tukol sa ating kultura. Sinusubukan kong ilagyan ng baybayin kahit papano yung mga nilalagay ko doon para may relation pa din talaga sa baybayin. So, mga artwork or sa mga post na mga tungkol sa buhay and etc. sa kultura natin, ganun. So, yun, sinusubukan kong something for everybody, hopefully. Okay. Well, thank you for doing all of that, no? And thank you for your time today, Taipan. Thank you for honoring our heritage, and may you continue to reap rewards. Mabuhay ka. Taipan Lucero, Baybayin Heritage Advocate and creator of Caligra Filipino. Maraming salamat. Maraming salamat. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.